Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Patuloy pa rin ang epekto ng tatlong weather systems po sa ating bansa. Unang east monsoon or hanging amihan na siyang nakaka-apekto po sa may northern and central Luzon. Ikalawa, yung mainit pa rin ang easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean na siya nagdadala rin ng bagyong mainit na panahon at mga pulu-pulong ulan sa may Visayas and Mindanao. At ang shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies, pagdadala rin ng mga paulan sa ilang bahagi po ng southern Luzon sa mga susunod po na araw. Samantala, base sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamatang bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility, bagamat meron tayong minomonitor ng mga cloud clusters or kumpul ng ulap dito sa labas ng ating par sa may silangan po ng Mindanao, associated yan sa Intertropical Convergence Zone o yung banggaan ng hangin from the northern and southern hemispheres. Ngayong araw po, batasan tsansa ng ulan dito pa rin sa may Cagayan Valley, Aurora, gayon din sa bahagi ng Cordillera Region, Kalinga, Apayao, Mountain Province at Ifugao, epekto po yan ng northeast monsoon or hanging amihan, mahina hanggang katamtamang mga pagulan at minsan malakas kapag malapit po sa mga kabundukan, mag-ingat sa mga pagbaha at pagbuho ng lupa doon. Samantala dito naman sa may Ilocos Region, Abra, Benguet at natitirang bahagi ng Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies pa rin po at may chance lamang na mapulu-pulo at saglit na pag-ambol. Dito naman sa bahagi po ng Bicol Region at lalawigan ng Quezon, asahan pa rin ang maulap na kalangitan na nagbabalik po ang mga kalat-kalat na ulan at mga mga thunderstorms, epekto po yan ng shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin kaya't mag-ingat din sa banta ng baha at landslides. Habang ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Calabarzon at ang halos buong Mimaropa bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May mga areas din sa Laguna, sa Marinduque at dito rin po sa Romblon na magkakaroon at some point ng mga madalas na ulan at ang natitirang bahagi pa ng Luzon ay may mga isolated rain showers or thunderstorms. For Metro Manila, temperature ay mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Lumalamig dito sa may Northern and Central Luzon kabilang na ang Baguio City mula 16 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa katimugang bahagi po ng Palawan at dito rin sa may areas po ng Panay Island, sa may Aklan, Capiz at sa may Northern Samar, mostly cloudy skies po tayo. Dito sa may Southern Palawan, epekto ng easterlies. Sa may Northern portion of Visayas, bahagyang epekto na rin po ng shear line. Ang natitirang bahagi ng Visayas and Palawan, bahagyang maulap at minsan maaraw naman ang kalangitan, pero sasamahan pa rin yan ng mga pulu-pulong mga paulan or patkilid at pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Temperatura sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas mula 25 hanggang 32 degrees Celsius pagsapit naman ng tanghali. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao ngayong umaga pa lamang, may mga tsansa na napagulan dito po sa may areas ng Surigao, gayon din sa may Davao Region at dito rin sa may Basilan and Zamboanga City, mga isolated na mga pagulan lamang po ito at ang natitirang bahagi ng Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maaraw din na kalangitan or fair weather conditions, but then sasamahan pa rin yan ng mga pulu-pulo mga paulan or pagkidlat pagkulog na usually nagtatagal ng 1 o 2 oras. Sa malaking bahagi ng Zamboanga City and Davao City, asahan ng temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po dahil sa malakas na amihan or northeast monsoon, meron tayong gale warning sa bahagi po ng Northern Luzon hanggang 4.5 meters or 1.5 palapag ng gusali sa baybayin po ng Batanes, Babuyan Islands and Ilocos Norte. Delikado po yung mga paalo na ito sa mga small sea vessels, lalo na po sa mga nangingisda. And in the coming days, asahan pa rin ang malakas na mga alon dito po sa malaking baybayin po ng Northern Luzon. So posibleng madagdagan pa yung ating mga gale warning or areas na mayroong gale warning at patataas na alon. Ang rest of Luzon, medyo maalon din po hanggang 3 metro. Habang dito naman sa may Visayas and Mindanao within the next 2 days, possible yung kalahati hanggang 2 metro taas na mga pag-alon. At para naman po sa ating 3-day weather forecast, andyan pa rin yung iba't ibang weather systems, gaya na lamang ng northeast monsoon or amihan sa may northern and central Luzon. Magdadala pa rin ito ng bahagyang malamig na temperatura, light to moderate rains naman sa may Cagayan Valley, Aurora at nakakalapit na lugar dito sa may Cordillera Administrative Region. Ang shear line magpapaulan pa rin po, and please take note, minsan malalakas po yung mga paulan natin sa shear line sa may bahagi pa rin ng Quezon, Bicol Region at mga nearby areas, gaya ng Rizal, Laguna, dito rin po sa may Romblon and Marinduque, kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at landslides at possible pa rin magtaas tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings.
Pagsapit naman ng Lunes at Martes, that's December 16 and 17, meron ng possibility na may babong low pressure area dito po sa may timog silangan po ng Mindanao base na rin sa Climatology Division po ng Pag-asa. Itong low pressure area mababa po yung chance na magiging isang bagyo, subalit magpapaulan at lalapit nga po yung trough nitong low pressure area sa may Caraga, Davao Region, Eastern Visayas at maapektuhan din po yung mga nearby areas pa dito sa may Mindanao kahit nang ingat po sa banta ng baha at landslides at laging tumudok po sa updates ng Pag-asa dahil lalapit ng kaunti ng bagya. Ang nasabing low pressure area dito sa may bahagi po ng Mindanao pero hindi nga po inaasahan pa sa ngayon na magiging isang bagyo. Samantala, magpapatuloy yung epekto pa rin ng amihan sa may Northern and Central Luzon habang dadala pa rin po na may kalamigang panahon at may hina hanggang katamtamang ulan doon. Habang dito naman sa may parting Southern Luzon, magpapatuloy yung epekto pa rin ng sea line at posible mas lumakas pa po yung mga pagkulan natin sa may Bicol Region, Quezon at mga halapit na lugar pa dito sa may Samar Provinces and Mimaropa. So paki-incorporate po ito mamang magiging malalakas sa mga pagkulan natin sa malaking bahagi ng bansa, lalo na meron tayong mga outdoor activities, mga year-end gatherings and Christmas parties po early next week. So make sure po na meron tayong dalang payong at makipag-coordinate lagi sa Pag-asa for possible suspension at saka po doon sa mga pagbaha at mga landslides na magaganap sa mga susunod po na araw. Ang ating sunrise ay 6:13 a.m. at ang sunset ay 5:29 ng hapon.